Kung kaligayahan na magulang ko ay ibibigay ko, pababayaan ko na siyang makahanap pa ng iba. Dahil hindi naman ako umaasa sa kanila at kumikita naman ako ng sarili kong pera. Tawagin na lang daw natin siyang Flamingo para alam niyang kwento niya na ito at buwan ng December noong taong 2016 na magsimulang lumabo ang relasyon ng kanilang mga magulang. Nagsimula ang lahat ng umaten ng kanyang mama sa isang high school alumni reunion na kasama ang kanyang papa. Pero pagkatapos ng reunion ay umalis ang kanilang papa at umuwi sa bayan na 4 na oras ang layo sa bahay na tinitirhan nila. Sa kadahilan ng hindi man lang daw ipinakilala ang kanyang papa ng kanyang mama sa mga dating naging kaklase at kaibigan nito. Alam naman natin na bilang asawa ay nararapat lang na ipakilala mo ang iyong asawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Kaya nauunawaan ni Flamingo ang kanyang papa kung bakit sumama na lang ang loob nito sa kanyang mama. Kinabukasan ay bumalik naman sa kanila ang kanyang papa pero simula ng araw na yon ay sasalas na natutulog ang kanyang papa at hindi na nagtabi ang kanyang mga magulang sa pagtulog. At bilang hindi nila alam na magkakapatid kung meron pa bang ibang rason sa pangyayari sa kanilang mga magulang ay hinayaan na lang nila ang ganong setup. Hanggang sa umaabot na sila sa punto na nagigising na lang sila tuwing hating gabi na nag-aaway ang kanilang mga magulang dahil nahuli daw ng kanyang papa ang kanyang mama na may kachat ng 10 oras ng gabi. Taong 2017 college na si Flamingo at ang dalawa niyang kapatid ay nasa senior high na at ang isa ay nasa elementarya. Ang kuya niya naman ay nakagraduate na ng high school habang nagbabakasyon sa bahay ng kanyang lola sa bayan ng kanyang mama. Habang tumatagal ay palala na ng palala ang kanilang sitwasyon at ang away ng kanyang mga magulang kaya hindi na nila matiis ang mga pangyayari. Kaya nakiusap si Flamingo sa isa niyang kakilala na baka sakaling matulungan ang kanyang mama na makapag-abroad dahil baka ito ang maging paraan para humupa ang galit nila sa isa't isa at matigil na ang kanilang pag-aaway. Tuluyan naman nakapag-abroad ang nanay ni Flamingo at taong 2018 nang siya ay makaalis pero ito na rin ang nagsilbing hudyat para tuluyan na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Napakasakit lang para kay Flamingo at sa kanyang mga kapatid na kung kailan meron na sila mga isip ay doon pa naranasan ang ganitong klasing dagok ng buhay. At bilang panganay na babae at pangalawa sa mga magkakapatid, si Flamingo ang tumayong nanay sa kanyang mga kapatid habang nasa abroad ang kanyang mama. Aminado si Flamingo na mahina din ang kanyang loob pero kinakaya niya ang lahat dahil ayaw niyang nahihirapan ang kanyang mga magulang pati na rin ang kanyang mga kapatid. Kaya buong akala ni Flamingo na matatapos na sa away at paghihiwalay ng kanyang mga magulang ang kanilang problema pero hindi pa rin pala. Dahil ang mga taong inaakala ni Flamingo na susuporta sa kanila habang wala ang kanilang mga magulang sa kanilang tabi ay naging mapanakit pa at nang aapak ng mga tao. Nariyan ang kanyang mga tita at ang kanyang mga pinsan na palagi siyang pinararatangan ng kung ano-anong mga bagay para pag-awayin silang mag-ina. Umabot din sa punto si Flamingo na hindi niya talaga matanggap ang bagong karelasyon ng kanyang mama pati na rin ang bagong karelasyon ng kanyang papa. Kaya gumawa ng paraan si Flamingo para maramdaman ng kanyang mga magulang na hindi siya sang-ayon sa mga desisyon nila. Hindi niya na ididetalya ang buong pangyayari pero napagsalitaan siya ng kanyang papa na siya ay bastos at walang respeto dahil hindi niya daw ginagalang ang bagong girlfriend ng papa niya. Pero bilang magulang ay hindi naman nire-respeto ng papa niya ang damdamin nilang magkakapatid habang siya ay naglilibang sa ibang babae, silang magkakapatid naman ay nasasaktan at nagdudusa. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento pero meron siyang magandang message para sa kanyang mga magulang. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin noon na kung kaligayahan ng mga magulang ko ay ibibigay ko. Pababayaan ko makahanap na siya ng iba dahil hindi naman ako umaasa sa kanila at kumikita naman ako ng sarili kong pera. Alam kong hindi niya maiintindihan dahil hindi niya alam kung ano ba ang pakiramdam na nandyan nga ang iyong mga magulang pero hindi na ikaw ang kaligayahan nila. I mean wala namang anak na may gustong nasasaktan o nalulungkot ang kanilang mga magulang. Pero sa sitwasyon namin noon I care more about my siblings' feelings. I may be selfish sa paningin ng ibang tao. Pero gusto ko sana maglaan ng oras at atensyon ng aking mga magulang kahit hiwalay na sila. Dahil yun lang ang alam kong way para mag-heal na kami pare-pareho at bago kami tumanggap ng mga bagong tao sa buhay namin, especially sa parte ng mga magulang namin. Sobrang hirap kasing ma-left out ang mga anak without proper healing process. At bilang isang anak, hindi lang financial support ang kailangan natin mula sa mga magulang natin. Kailangan din natin ng emotional at psychological support mula sa kanila. Dahil kung merong mga taong higit na nakakakilala sa atin bilang anak, walang iba yon kundi ang mga magulang natin. Hindi ka bawasan ng pagkatao kung kakailanganin mo ng suporta at lubos na pagmamahal ng iyong mga magulang sa panahong sila lang ang makakapaghilom sa'yo. May mga pagkakataon na iniisip ko kung nag-heal ba kami bago pa kami umusad, ano kaya ang sitwasyon namin ngayon? Ano kaya ang kinilalagyan ng mga kapatid ko? Mararanasan kaya namin ang problemang hinarap namin? May tiwala naman po ako na pinakikinggan ng Diyos ang mga dinadasal ko kaya sana ay patuloy niya kaming bigyan ng lakas para harapin at lampasan ang lahat ng hamon sa buhay. Nagpapasalamat din ako dahil ipinakita niya sa akin kung sino talaga ang mga taong nagmamalasakit sa akin at sa aking mga magulang. Masasabi ko pong masaya naman ako sa kalagayan ng buhay ko ngayon. May sarili na akong pamilya at hindi ko ipaparana sa aking asawa at sa aking mga anak ang isang magulo at mapanakit na pamilya. Hindi ko pinagsisisihan na sila ang naging magulang ko, ganun din po ang mga kapatid ko. Labis-labis po ang pagmamahal ko sa kanila kaya ngayon po ay tanggap ko na hindi na talaga sila pwedeng magkaayos pa nila mama at ni papa. May bagong girlfriend na po si
Papa at sa katunayan ay mabait siya sa aming magkakapatid, parang anak na rin po ang turing niya sa amin. Si Mama naman po ay may nakakausap ng iba pero hindi ako sigurado kung seryosohan na ba. Masaya na rin po ako sa ganito dahil ang kaligayahan ng mga magulang ko ay kaligayahan ko na rin bilang anak. Ngayon po ay alam na nila at nauunawaan na nila kung bakit hindi ako pumayag noon na magkaroon sila ng kanya-kanya nilang karelasyon. Dahil ayoko lang talaga mapag-iwanan kami magkakapatid na wasak sa pagkakahiwalay nilang dalawa. Unti-unti na po ako naghihilom pero alam kong nahihirapan at nasasaktan pa rin ang aking mga kapatid dahil tumatak na sa kanila ang sugat ng mga pangyayari. Kaya hindi ko po sila susukuan at sabay-sabay po kaming babangon at babawi sa buhay. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking kwento. Hindi naman po ako humihingi ng payo pero sana kapulutan niyo po ng aral ang kwento ng pamilya ko.